Good morning po kay Ms. Veronica Torres, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Ma'am? Hello po, good morning po sa inyo, Sir Crystal at Ma'am Dory. Pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Federado. Alright. Ngayong araw po asahan natin na Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang makakapekto sa Mindanao at easterly naman o yung mainit na hangin galing Karagatan Pasipiko sa nalalalang bahagi ng bansa. Dahil sa ITCZ, asahan natin yung maulog na papawirin, mga karagkat sa ulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Metro Manila at nalalalang bahagi ng bansa, asahan naman natin ang fair weather condition kung saan may mga chance lamang ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas, nag-iiwan sa kahit anong dagat sa ibay ng ating bansa at wala namang monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, pinakamataas na na-record natin kahapon ay umabot sa 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. At para naman sa ngayong araw, sa heat index ay inaasahan sa Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius at sa Quezon City naman ay 41 degrees Celsius. At yan po muna pinakahuli sa na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center. Ang gagaling ka. Yes po. May katanungan lang kami ni Christian saglit, ha? Yung sinasabi mo mga localized thunderstorms, sinasabi ko nga kanina kay Christian, kaingin-ingin dito sa atin sa Metro Manila. Pero sa ibang mga parte naman, meron mga ganyang pabagsubog-sung pagulan. Bakit po nangyayari yan, ma'am? Usually talaga mga thunderstorm nangyayari kapag mainit yung panahon, kapag nagiging mabilis yung cloud development at nagiging rapid nga yung pagbuo ng mga yung mga cumulus clouds lumalaki na naging city clouds kapag maraming source ng init at maraming nagra-rise na warm air. So, biglaan lang itong nabubuo, and then biglaan din bubuhos, and then mawawala na rin po. Hanggang gaano kalakas po ba na ulan ang inaasahan kapag thunderstorms? Pati yung ITCZ na banggit po ninyo? May area sa Mindanao na may ITCZ? Tama po. So kapag may mga localized thunderstorms, usually moderate to heavy na mga pag-ulan, and then itong moderate to heavy na mga ulan ay pwede natin asahan na around as short as 30 minutes and as long as 2 to 3 hours. And then ito naman ITCZ o Intertropical Convergence Zone, pwede itong light to moderate with at times heavy ng mga ulan at posibleng maulan halos buong araw at may mga halos sunod na mga paulan. Pero pwede magbubay ng baha, ma'am? Yung ganyan yung klaseng ulan? Opo, kahit po yung localized thunderstorms, kahit sabihin natin na mabilisan na siya, pwede ito magdulot na mga flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na hindi ganun kaganda ang drainage system. Pati na rin naman po yung ITCZ, lalo na kapag mga ilang araw na natutok yung access sa particular na lugar, pag tuloy-tuloy yung mga pagulan na ilang araw, pwede na maging saturated yung lupa at mag-cause nga ng mga pagbaha at pagbubunan pa. Okay. Yung ano natin, ma'am, yung heat index natin sa Bulacan, Bahamon, nagkaroon ng 47. 47, tapos sa Metro Manila, ay, Bandang Pasay, 42. Yun na po ba ang pinakatodo o may ilalala pa yan? Yung sa mga bandang Bulacan na na-record kahapon ng 47, hindi natin i-rule out yung posibilidad na mas tumaas pa yung temperatura, yung heat index na ma-record natin dahil usually ang peak kung hindi around first part ng May, although may part din sa April na pwedeng maging pinakamataas na makuha natin na pinakamainit na temperatura. Alright. Sige po, Ma'am Veronica, maghihingi pa rin kami ng update sa inyo maya-maya kasi kailangan natin mag-ingat lahat. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Yan po. Good morning po kay Ms. Veronica Torres, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Ma'am? Hello po, good morning po sa inyo, Sir Crystal at Ma'am Dory. Pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Federado. Alright. Ngayong araw po asahan natin na Intertropical Convergence Zone, ICZ, ang makakapekto sa Mindanao at easterly naman o yung mainit na hangin galing Karagatan Pasipiko sa nalalalang bahagi ng bansa. Dahil sa ICZ, asahan natin yung maulog na papawirin, mga karagatan ulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman natin ang fair weather condition kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorm. Sa lahat tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat ibay na ating bansa. At wala namang mamonitor na low pressure area or bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, pinakamataas na nai-record natin kahapon ay umabot sa 47 degrees Celsius sa Central Luzon, sa Bulacan. At para naman sa ngayong araw, sa heat index ay inaasahan sa Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius. At sa Quezon City naman ay 41 degrees Celsius. At yan po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecast Center ng Veronica, Yes. may katanungan lang kami ni Christian saglit, ha? Yung sinasabi mo mga localized thunderstorms, sinasabi ko nga kanina kay Christian, kainit-init sa Metro Manila. Pero sa ibang parte naman, meron mga ganyang pabugsog-bugsog pag-ulan. Bakit po nangyayari yan, ma'am? Usually talaga mga thunderstorm nangyayari kapag mainit yung panahon, nagiging mabilis yung cloud development at nagiging grabe nga yung pagbuo ng mga yung mga cumulus clouds na gumalaki nagiging civic clouds kapag maraming source na init at maraming nagra-rise na warm air. So, biglaan lang itong nabubuo, and then biglaan bubuhos, and then mawawala na rin. Hanggang gaano kalakas po ba na ulan na inaasahan kapag thunderstorm? Pati yung IPCZ na banggit po ninyo, may areas sa Mindanao na may IPCZ? Tama po. So kapag may mga localized thunderstorms, usually moderate to heavy na mga pag-ulan, and then itong moderate to heavy na mga ulan ay pwede natin asahan na around as short as 30 minutes and as long as 2 to 3 hours. And then ito naman ITC o Intertropical Convergence Zone, pwede itong light to moderate at times heavy na mga ulan at posibleng maulan halos buong araw at may mga halos sunod na mga maulan. Pero pwede magbay ng baha, ma'am? Yung ganyan-ganyan klase ng ulan? Opo, kahit yung localized thunderstorms, kahit sabihin natin na mabilisan lang siya, pwede ito magdulot ng mga flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na hindi ganun kaganda ang drainage system. Pati na rin naman po yung ITCZ, lalo na kapag mga ilang araw na tututok yung access sa particular na lugar, pag tuloy-tuloy yung mga pagulan na ilang araw, pwede na maging saturated yung lupa at mag-cause na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, Yung ano natin, ma'am, yung heat index natin sa Bulacan, baka mo nagkaroon ng 47. 47, tapos sa Metro Manila, ay, Bagdang Pasay, 42. Yun na po ba ang pinakatodo o may ilalala pa yan? Yung sa mga bandang Bulacan na na-record kahapon na 47, hindi natin rule out yung posibilidad na mas tumaas pa yung temperatura, yung hindi-index na ma-record natin dahil usually ang peak kung hindi around first part ng May o May part din sa April na pwedeng maging pinakamataas na makuha natin na pinakamainit na temperatura. Alright, sige po, Ma'am Veronica, maghihingi pa rin kami ng update sa inyo maya-maya kasi kailangan natin mag-ingat lahat. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Yan po. Kunin mo. Good morning po kay Miss Veronica Torres, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Ma'am? Hello po, good morning po sa inyo, Sir Christian at Ma'am Doris, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Alright. Ngayong araw po, asahan natin na Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang makaka-apekto sa Mindanao at easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil sa ITCZ, asahan natin yung maulap na papawiling, mga kalat-kalat at pupulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, sa Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng bansa, asahan naman natin ang fair weather condition kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Sa lahat tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa at wala namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, pinakamataas na nai-record natin kahapon ay umabot sa 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. At para naman ngayon sa ngayong araw, sa heat index ay inaasahan sa Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius at sa Quezon City naman ay 41 degrees Celsius. At yan po muna pinakahuli, silagay na